Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew chapter 7 verses 24 and 25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Building a sure foundation. At ano po ba ang gustong tukuyin dito ng Panginoong Hesus sa mga verses na ating tatalakayin ngayon? Unang-una po, dapat maintindihan natin na sa buhay na ito kailangan magtayo tayo ng isang buhay na sure ang foundation. Kaya alam niyo po itong kaganapan lately sa ating bayan, yan po'y pagpapaalala sa atin na ang buhay palang matibay ay dapat nakasalalay o nakatayo sa pundasyon na matibay. At ang matibay na pundasyon na yan ay ang salita ng Diyos. Alam niyo po, ang gustong sabihin ng Panginoong Hesus dito, na ang greatest need pala ng tao ay ang salita ng Diyos. Hindi pagkain, hindi inumin, hindi pera, hindi kayamanan, maging ang ating kalusugan. Hindi natin pwedeng ipagmalakihan. Ang greatest need po ng isang tao ay ang salita ng Diyos. At ang strength ng isang tao na kasalalayan sa kanyang relationship sa Word of God. Yan po ang gustong tukuyin ng Panginoong Hesus. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na matibay ang aking buhay kung ito naman ay hindi nakatayo sa salita ng Diyos. So ano po ba ang storms? Ang storms po yung tinatawag na mga bagyo ng buhay. At hindi po yan literal. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay hindi po yung katulad ng dumating na bagyo sa ating bayan ngayon. Kundi pwedeng yan po yung mga problema, persecutions na nagpapahirap sa buhay ng tao. At alam niyo po, ang katangian po ng storm, yan po ay sudden and unexpected. Hindi mo alam kung kailan darating at kadalasan ang bagyo po walang pinipili yan. At yan po ay very, very devastating. Dito, malinaw na ang storms, dumarating yan para sirain ang buhay ng tao. Kaya alam niyo po, kung hindi tayo familiar sa gawa ni Satanas, iisipin natin, pangkaraniwan lamang po yung storms. Pero sa totoo lang po, ang storms po ay ginawa ni Satanas po yan para usigin ang salita ng Diyos. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 13 verse 21. Kaya ano po ang dapat nating gawin, mga anak ng Diyos? Kaya tayong mga Kristiyano, dapat ay mamuhay talaga tayo sa salita ng Diyos. So malinaw po, sinasabi doon sa talatang binasa natin sa English Bible po sa verse 24, "Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock." So kailangan po practicein natin yung Word of God. Alam niyo po, ang faith po is action upon the Word. In other words, putting the Word of God into practice. Ngayon marami ang nadadaya. Kasi si Satanas nagbigay siya ng substitute, kapalit ng pananampalataya. Tinuruan niya ang tao na meron lamang tayong tinatawag na head knowledge. Sapat na yon. At marami ngayong mga tao, kontento na sila sa kanilang alam patungkol po sa kanilang theology o sabihin na natin filosofiya sa buhay. Pero wala itong impact Kasi ang sabi ng Biblia, hanggat hindi mo ina-apply yung salita ng Diyos sa iyong buhay, walang mangyayari sa iyong buhay. At ang pinakamahusay na substitute ni Satanas, yung tinatawag na mental assent. Yung pwedeng alam mo yung katotohanan ng Biblia, pero hindi mo ito ipinamumuhay. Alam niyo po, nagkaroon ako ng Bible study sa isang hospital at nakakita po ako ng mga doktor na kahit alam po nila na masama ang manigarilyo at uminom ng alak, pero alam niyo po kahit doktor po sila, ginagawa po nila yun. Yun po ang example ng maling
tanggap ng salita ng Diyos. Pwedeng alam mo yung katotohanan, pero hindi mo pinapamuhay. At ganun din sa area ng pananampalataya. Pwedeng alam natin yung mga pangako ng Diyos, pero hindi natin ito kiniklaim, ina-apply sa ating buhay. Kaya walang nangyayari sa ating buhay. At alam niyo po, ang sabi ng James chapter 1 verse 25, yung tao daw po na intentional, nakikinig, nagsasagawa ng salita ng Diyos, siya raw po yung pagpapalain sa buhay na ito. Kaya sa Psalm chapter 1, marami tayong matututunan dito, mga kapatid. Ang sabi rito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, ito po yung tao na pinagpapala ng Diyos. Sabi po dito, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Kita niyo po yung kalagayan ng tao po na namumuhay sang-ayon sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo po yung outcome ng ating buhay, depende po yan sa ating attitude towards the Word. At makikita po ninyo, sabi sa verse 4 to 6, ito po yung magiging outcome ng buhay ng tao. Sabi rito, hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Now, pakinggan niyo po yung verse 6. Sa taong matuwid si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. So in conclusion, mga kapatid, realidad po na merong mga bagyo sa buhay na ito. Pero ang mahalaga, dapat po nakatayo tayo sa matibay na pundasyon. At ang pundasyon na yan ay yung pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng ating Panginoong Jesus. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.